Ika'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Welcome to my program, Point of View, and I'm your host, RJ Salgado. Join me in the next hour or more as we dig deeper into the issues behind the news, from police accomplishments to the political arenas, from national issues down to local events. We'll get to know our leaders, what they have accomplished, and what their future plans are. And if needed, we'll call out the personalities who need to answer inquiries about various concerns of the people who are asking for accountability, transparency, and performance. On our program, we shall also try to provide assistance in any way possible to our valued viewers who are in need of adequate public service, from legal advice to medical assistance. Isang magandang araw Pilipinas at siyempre sa lahat ng ating mga kababayan all over the world. Ayan, kamusta po sa inyong lahat? And welcome po sa programang Point of View kasama ang inyong lingkod, RJ Alactan Salgado. Ayan, at siyempre, nais muna natin batiin ang ating mga early birds. Mga early birds sa panonood ng ating programa. Si Kuyang Baltasar Subong Salgado, isang magandang hapon po, kamag-anak. Yan. At kay Miss Laarni Masinas, yan, ang isa sa mga napakasisipag nating kasama sa hanap buhay. Ayan. And sana nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre kahit dun sa ating mga viewers, sana ma-share nyo po ang ating program. Share nyo, i-like nyo tong episode na to. At syempre, dun sa mga nais magpabate, mag-comment lang po kayo. Pwede naman kayo mag-comment kahit may mga suggestions kayo, o may mga gusto kayong patiin, or may mga violent reactions kayo. Minsan kapag ganitong nasa social media, hindi nawawala yung mga mga batikusero, yan, mga banateros. Yan, magandang hapon, batchmate kay Roberto Cayabyab na nasa sa manlupalop ng mundo. Kay naroon, keep safe palagi at stay healthy and happy. Yan ang isa sa mga napakababait nating mga batchmates. And speaking of batchmate, hindi pwede natin kalimutan si Arvin San Mateo, may-ari ng Black Dragon. Yan, Black Dragon Game Farm. Yan, magandang hapon rin kay Sir Winston Ubusan Sanchez. Yan, isang magandang hapon po sa inyo. At sana ma-comment ninyo kung taga saan po kayo. Kung saan kayo nanonood ngayon para naman malaman ng iba nating viewers kung hanggang saan umaabot tong ating kadadaldal dito. Baka kasi sabihin hanggang dito lang sa apat na sulok ng ating himpilan nakakarating ng ating broadcast. Paki-share na rin, paki-share sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak at kakilala sa Facebook, pati dun sa mga Facebook groups na inyong kinakaaniban. Yan po. Wala pong bayad yan. Yan po yung tulong nyo po sa inyong lingkod at sa aming himpilan na walang bayad. Yan po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng programang Point of View. So sa araw na to, ating episode, ang pag-uusapan natin. Yan, dumaan na naman sa ating newsfeed
ay ito, usaping ganito eh. Ay, isang magandang hapon kay Miss Michelle Ricaporte Comahig. Yan, nanonood yan mula sa Tagum City. Magandang araw sa iyo. And anyway, pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa Laguna Medical Center o yung Laguna Provincial Hospital. Usap-usapan ngayon sa Facebook, yan, lalo dun sa mga taga Laguna, yung kaya nga bumisita raw si DPWH Secretary Vince Dizon para inspeksyonin ang naturang mga buildings, yan, para ipagpatuloy. Yan. Si Kuyang Baltasar ay watching from Zariaga, Iloilo. Ay, maraming salamat po at nakakarating po sa lalawigan ng Iloilo ang ating programa. Ayan, sana marami pa ang mga Ilonggo nga ba ang tawag doon, na makapanood po ng ating programa. Bagamat Tagalog, pagpasensya nyo na po at tayo'y sadyang taga Laguna. Mabalik tayo. May sinabi si Secretary Dizon na balak nga tatapusin daw ang construction ng Laguna Medical Center by the year 2027. Yan. Gandang hapon kay Jay Abisamis ng Calambas City. Yan. Magandang hapon at maraming salamat sa inyong panunod. So sabi nga, 2027 raw tatapusin ang nasabing construction building, construction ng Laguna Medical Center. Ngayon, okay yun eh. Walang problema. Bigyan natin ng punto lang yung isang chismax, chismax to. Hindi natin sinasabi kung sadyang sinabi nga o ayon kay. Yan. Pero chismax daw. Based sa mga tinatawag nilang read between the lines at yung mga body gestures, yung mga mga ganyan. Sinasabi na kaya nabinto ng 5 taon ay dahil pinabayaan daw di umano ng previous administration. Ayan. Or particularly ni dating Governor Ramil Hernandez. Ayan. So ito kaya na nasabi ko, ito yung nagiging usap-usapan sa social media ngayon. Lalo dun sa mga taga Laguna. Eto, disclaimer Disclaimer muna sa ating mga manonood. Disclaimer na rin dun sa mga personalities involved o mababanggit. Disclaimer, hindi po o walang kaugnayan ang himpilan ng DCSB dito sa Facebook page na Laguna Insider. Yan, para malinaw sa lahat, walang kinalaman ang himpilan ng DCSB, walang kaugnayan dito sa Laguna Insider na Facebook page. Unang-una, ang Laguna Insider ay isang Facebook page at hindi bahagi o kabahagi ng media industry. Ika nga, kung ito'y tao, siyempre naman, tao to. Unang-una, pwede ituring to na vlogger. Isang, simpleng vlogger. Hindi to broadcast journalist, print journalist, o baka naman hindi nga rin, walang kaugnayan tong taong to, walang kinalaman sa isang media outlet
Basta gumawa lang ng page para meron lang mailabas na mga sentimiento ng mamamayan. Okay yun, wala namang problema doon. Pareho tayo ng wavelength, pareho tayo ng ating mga adhikain na maglabas ng katotohanan. Ayan. Pero, siyempre, iba pa rin ang media entity o yung mga nagpa-practice talaga ng journalism pa-broadcast of print. So itong Laguna Insider ay may tuturing lang na isang Facebook page na naglalabas ng sentimento ng mga tao. Ayan. And speaking of vlogger, maaalala ko lang, pahapyawan ko lang bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan ngayon hinggil dito sa Laguna Medical Center. Ayan. Ang di umano itong himpilan ng San Pedro City Police Station. Yan, panawagan sa mga opisyalis dito ay ang kinukuha raw nila, mas preferred nila na mag-cover ng kanilang mga activities, whatever activities, ay ang mga vlogger daw. Ini-itsipera raw yung mga legitimate media practitioners. Aba, teka, parang sala yata yan. Kailan ba naging legitimate media practitioner ang vlogger? Whatever. To cover kung anumang activities. Hindi ba dapat priority dyan, mga media? Hindi ako updated kung sino ang hepe ng San Pedro Police Station. Pero panawagan. Yan dyan sa San Pedro Police Station. Bigyan yung priority ang mga media practitioners o media personnel. Hindi mga vlogger. Pagpalagay na natin, mas magilas, mas makisi ang mga gamit ng mga vloggers. In other words, mas maepal. Tutusin, daig pa ng netong mga vloggers na to ang mga media practitioners Ubod ng e-epal. Gagaling mag-e-epal ng mga to. Gusto nyo pala maging media practitioner. Sana good afternoon kay Mrs. Australia Romantico na nanonood ngayon sa bahay, sigurado, dahil walang pasok. Yan, maraming salamat po sa inyong panonood. Pakishare sa iyong co-teachers. Yan, mabalik tayo. Mas ma-epal pa itong mga vlogger kung tutusin. Yan. Mas ma-epal itong mga to, pero walang media outlet. Kung ituring ng mga media entities, yung mga house show, mga fly-by-night. Ewan ko ba, magmula nung nauso ang social media, nauso ang live broadcasting through internet, dumami ang mga vloggers. Pero ito naman, little bit of preview. For the record, ang serbisyo balita kung saan kinahanipan din ng inyong lingkod ay ang kauna-unahan sa buong Pilipinas. 2015, nagsimula mag-live broadcast. Ayan. Kami, siguro 6 lang kami. Yung 5 doon, puro radio station pa. So, pero kami yung True Blue na mula sa aming himpilan na nag-broadcast ng live. Pero hindi kami vlogger. So, ibig sabihin, itong mga vloggers na to, ito yung mga offspring lang to, Paalala, lalo na dun sa mga
kapulisan natin dyan. At saka yung ibang mga politiko na ituring ang mga vlogger, akala mo, mga media na. Diba? Paalala lang, there's a separation between mga ordinary vloggers at ang mga media personnel, mga media practitioners. Ba? Nagpakalat-kalat yung mga yan. Sabi ko nga, mas maepal pa sa amin yung mga yan. So yun, yung sa hepe ng San Pedro City Police Station, panawagan alamin ko pa kay Ma'am Melanie Martires, yung pangalan ng hepe ng San Pedro City Police Station, yung ating regional PIO, alamin po natin yan. At minsan baka mapapasya lang ko sa ating kasama sa industriya para makausap ng masinsinan at bakit ganon. Sa magandang hapon nga pala, sa dati nating kasama rin sa hanap buhay, si Jason Arellano. Magandang hapon. Kamusta na ang mga aircon ng SM? Naghanap ng mas hindi na greener pasture, colder pasture. Anyway, mabuhay ka, Jason, and good luck sa iyong yung working career. So anyway, panawagan dun sa mga hepe ng kapulisan, mga kapulisan dyan, ilang mga politiko, yung mga nagbibigay ng mas atensyon o importansya sa mga vlogger. Sa magandang hapon nga rin pala kay Miss Amor Trilliana. Maraming salamat sa iyong panonood. So, mabalik tayo sa issue. Sa issue ng Laguna Medical Center. Ayon sa mga chismax, well, alam naman natin yan kaupo pa lang bilang governor, itong may solusyon noong last year pa lang, binanata na kaagad yung kanyang pinuntan na dating governor na si Ramil Hernandez regarding dun sa mga lumang kagamitan ng mga ospital, especially yung mga hospital beds. Ayan. Gandang hapon kay Lebs Medina. Mabuhay ka po at sana may share nyo po ang ating programa. Ayan. And halos mayat maya mga konting diferensya ba? Lahat na itinuturo sa dating administrasyon. Walang pinagkaiba to dito kay Auntie Claire. Ay, magandang hapon sa isa sa mga naging magiting na kapitan, si Kapitan Leo Lazaro ng Barangay 6, poblasyon dyan sa Calambas City. Yan. Kailan kaya babalik to? Napakabait, napakasipag ng dating kapitan na to. Mabuhay ka po, Kapitan Leo Lazaro. Yan. Ewan ba? Yun nga, sabi nga natin, walang pinagkaiba sa national scene na konting kibot, konting may makitang palaging inuugnay sa mga Duterte. Baka naman pati kulang na lang sabihin isa doon sa mga pumatay kay Rizal, Duterte. Isa sa mga pumatay kay Magellan, Duterte. Aba, konting baka may mapautot dyan, Duterte pa rin.
Walang pinagkaiba yan dito sa administrasyong may solusyon. Dinadaan sa media hyping. May kapiranggot lang na nagawa. Akala big accomplishment, dadaanin sa media hyping. Sa totoo lang, walang pinagkaiba. Sa panahon ni dating Governor E.R. Ejercito, cosmetic governance. Konting nandyan. Napakadami nilang mga media partners. Yun, tinatanong ni Kuyang Baltasar, kailan ipinagawa Laguna Medical Center? Actually, yung kauna-unahan, Laguna Provincial Hospital pa yan. Matagal na. Ngayon, dahil kulang ang pasilidad, kulang ang pag-accommodate ng mga pasyente, ninais na ito'y mapalaki. Kaya nga, magkaroon ng renovation. Sinimulan way back 2020 pa yata. Yan, 5 years na lumipas. Ngayon, ito sasabihin natin. Ito sinasabi ko. Ito batay din sa pero ito on a personal note On a personal note, dahil ako'y isa sa mga buhay na saksi dyan sa medical center na yan. Mabuhay ka, Rodelio. Matanggihan, Pison. Yan ang napakasipag na kagawad secretary ng Barangay Banyadero dyan sa Calambas City. Yan, mabuhay ka. At kay Kapitan Aris Hison. 5 taon na nabinbin. Bakit? Yun nga ang bulungan yun ang chismax. Sinisisi kay Governor Ramil kung bakit tila ba pinabayaan daw di umano na nakatiwangwang ang hindi natapos na building. Eto, para sa kaalaman ng lahat, yan ay project ng DPWH na nasa 2021 GAA o General Appropriation Act na nagkakalaga ng 10 milyon. 10 milyon po yun. Yung pagpapatayo ng karagdagang building. Yan. Ngayon, ang may pakanan nitong lahat na yan, kaya nga, ang proponent, sponsor, nagpasok ng ng project, itong si Congressman Benji Agaraw ng 4th District. Project niya, siya yung nagsulong ng project na yan. Siya yung nag-request niyan. Ayun, nung mapasimulan yan, ang contractor ng DPWH noon ay ang isang Power K. Pero, lumalabas, eto, chismax pero mukhang on the record, agilapin lang natin record. Isang taga-Kabuyaw ang kapartner ng DPWH na nagngangalang isang Richard Martinez. Hindi natin sure pero ayon sa chismax, yun daw ang gumawa nito. Ngayon, ano ang problema? Ito, baka hindi alam nito ni Secretary Vince Dizon. Baka kayo nadadaan sa pakwento-kwento na may pa-ocular inspection pa. Sinamahan kayo ng may solusyon. Baka hindi sinabi sa inyo. Walang soil testing na ginawa ang DPWH. Ibig sabihin, ang pundasyon ng location ng building na yan ay hindi nasisiguradong matatag para sa isang 4-story building. Ngayon, sinasabi, after a year of 2022, nagbaba ang Department of Health ng halagang 18 million para magsagawa ng soil testing. Ngayon, hindi pumayag ang Department of Health
na ituloy pa ang proyekto, ipatuloy ang proyekto dahil nga ang pundasyon, ayon sa kanilang analysis, ay mahuna. Yan. Yun. Kay Kuyang Baltasar, nasabi nga natin kung sino yung contractor. Pero ito yun. Ika nga, kahit sino pang Herodes na contractor, hindi pwedeng itayo doon sa mismong building yung balak na pataasan o gawing 4 na palapag. Aba, ay baka gusto niyan magkaroon tayo ng tourist attraction dyan sa Kapitolyo. Magkaroon tayo ng Leaning Tower of Santa Cruz. Yan, di bali sana kung Leaning Tower of Pisa na kada taon may ilang milimetro ang inihihilig. Aba, baka mangyari niyan, hindi pa tapos yung buong struktura, gumuho na to dahil mahuna nga ang lupa. Hindi kaya ng pundasyon. Ang 4 na palapag, pang isang palapag lang ang pwede dito. Baka hindi na ibigay yung buong history ng problemang yan doon nga kay DPW Vince Dizon. Eto naman si Secretary Vince Dizon, mukhang paepal na naman. By year 2027, tatapusin ang nasabing proyekto. Tapusin nyo. Ito hamon ko sa inyo, Secretary. Tapusin ninyo ng 2027 ng ganyan ang estado, kalagayan ng lupa na pinagtatayuan ng present building. Pataasan nyo. Tapusin nyo yung ilang palapag. Pag gumuho, sino sisisihin nyo? Si dating Governor Ramil Hernandez na naman. Yan ang sinasabi ko. Turo kayo ng turo. Baka manuno kayo. Ayun, sa mga die-hard supporters ng may solusyon, huwag kayo masyado magpakalat ng mga chismaks. Sa magandang hapon pa dito sa isa nating kamag-anak kay Roger Salgado Zuniga. Magandang hapon, insan. Yan, maraming salamat sa iyong panonood. So yun nasabi nga natin, nahamon ko kayo sa DPW Secretary. Sige, tapusin nyo ng 2027. 4 na palapag ha, 4 na palapag. Tingnan natin kung hanggang saan aabot yung inyong sinasabing project completion na yan. Wala tayong sisihan kung ano man ang mangyari dyan sa building na yan. Yan ay 5 taon, kaya hindi na, hindi na para pakialaman ni Governor Ramillan, hindi na para pakialaman ng provincial engineering yan, dahil national project yan na pinondohan ng 10 milyon. Hindi dumaan ang perang yan sa kaban ng bayan. Makakala nyo, binigay na yung 10 milyon sa pondo ng lalawigan. Abay, hindi yun. Diretso yun sa DPWH. Ay napakaswerte naman talaga kung sino yung kontraktor na taga-Kabuyaw na yun. So yung mga turo ng turo dyan, ituturo nyo na naman etong si Ramil Hernandez. Aba, magunos dili. Sa magandang hapon kay Moti Morales na nanonood ngayon.
Yan, mabuhay ka, kaibigan. Kaya masyadong turo ng turo. Gawa kayo ng gawa ng chismax nyo eh. Pinagugulo nyo ang sitwasyon eh. Pinalalabas nyo pa dun sa mga Facebook pages. Ang mahirap minsan dun sa mga Facebook page, yan pasintabi dun sa Laguna Insider, although alam ko medyo magka-wavelength tayo. Mahirap kasi Facebook page ni hindi mo nga kilala kung sino nasa likod niya. Bagamat may masabi man silang totoo, minsan pwede mong pagdudahan pa kung totoo yun. Dahil hindi mo nga kilala eh. Hindi ka pareho ng aming himpilan. Pag sinabi mo DCSB, kina ano yan? Kina RJ Alacdan Salgado yan. Pag sinabi mo serbisyo balita, kina ano yan? Kina kasamang RJ Salgado yan. Ikaw nga may personality, may tao. Naglipa na, kaya ako napag-usapan to, ang daming dumadaan sa newsfeed ng ating Facebook yung patungkol dito sa Laguna Medical Center ay tinuturo na naman na pinabayaan di umano ni dating Governor Ramil Hernandez. Anong pakialam nga ng Governor dyan? National project yan. Ang magagawa lang ni Ramil dyan, siguro, mag-input kanyang suggestion o kaya i-monitor, hintayin hanggang sa matapos. Pag natapos, thank you sa national. Ganon. Hindi yung, ako wala akong pinapanigan ha. Kahit i-search nyo, i-backread nyo sa aking profile. Hindi kailanman ako sumuporta diyan kay Ramil Hernandez noong time ng kanyang kandidatura. O kahit sabihin na natin, bihirang-bihira pag lang talaga may special na okasyon o activity, saka lang siya na-highlight o napapabalita. Gandang hapon po kay Maria Lovely Roan Legaspi. Yan. Sana ma-share nyo po ang ating programa. Kaya po sa ating mga mahal na viewers, sa ating mga mahal na netizens, lalo na doon sa mga taga-Laguna, maghunos dili kayo sa inyong katuturo. Hindi yung konting aberya, konting ituturo nyo kagad doon sa dating administrasyon. Doon naman sa mga Facebook pages na pinagpapalagay na nagpapalabas ng katotohanan, kulang kayo naman sa unang-una, I doubt kung kayo yung mga buhay na saksi dyan sa mga pinagsasabi nyo. Ang inyong lingkod, buhay na saksi dyan sa proyektong yan. Dahil napakalimit namin sa bayan ng Santa Cruz noong mga panahon na yon. Dahil kahit paano, kami lang yung medyo authorized na gumala ng panahon ng pandemic. At subaybay namin yung mga proyektong pangkalusugan ng provincial government. Hindi ko sinasabing kinakatigan namin. Maaaring may mga sablay din naman, pero yung obvious na obvious. Yan, kay Felix Abehar, kay Bong, kay paring Bong, gandang hapon sa iyong panonood. Pati naman sa kanyang mga apo. Yan, si Dane, Dylan, Dion, Hesa at Dwayne. Yan, mga magaganda at mga gwapong mga kaapo-apuha. Mga apo ni paring Bong. Nanonood yan mula sa Barangay Dayap, dyan sa bayan ng Kalawan.
Mabuhay kayo at stay happy and stay safe. Mainit ang panahon ngayon. Yan, iwas sa yung mga bata, iwas sa mga tigdas-tigdas. Uso yung mga mga ano tawag ba doon? Mga buni ba yun? Mga may kati-kati sa katawan dahil sa init ng panahon, dahil sa pawis. Yan. Anyway, yun. Kaya itong mabalik tayo, kaya itong kay Secretary Vince Dizon, mas maganda pa. Ito, advice ko lang ha. Mas maganda siguro humanap kayo ng panibagong location. Ipa-soil test ninyo ng maayos kung kaya ng 4 na palapag. Saka nyo gawin ang proyekto ng panibagong Laguna Medical Center doon. O pwede naman Laguna Medical Center Annex. Pwede yun. Walang problema yun. Kung sasabihin ni National Project, doon yun ay buhos yung mga, yung milyones na nakakaban ng bayan. Hindi yung nakaw nyo lang sa mga buhaya. Yun ang pinakamagandang gawin. Yung building na hindi natatapos, kung yan ay naumpisa na at hindi pa natatapos, hayaan nyo na yun. Magiging safety risk pa yan pag tinapos nyo yan. Dahil hindi kakayanin ang pundasyon o ang pinagkakalagyan ng lupa. Malambot. Baka hindi na ikikwento ng may solusyon sa inyo. Barat kayo ng barat ng mga pa-press release nyo. Tatapusin namin ng 2027 yung project na yan. Mahirap yun. Huwag kayong mag-commit. Baka lalo kayong mapahiya. Tapos tuturo nyo na naman. Walang kamalay-malay na dating Governor Ramil Hernandez. Yan. Nulit ko wala akong, hindi ako, non-partisan ako. Hindi nga kami nag-uusap niyan . Ang sa akin lang, mabigyan ng katwiran at yung totoong sitwasyon dyan sa usapin ng Laguna Medical Center. At para naman doon sa mga napakahilig sa chismax, na mga diehard supporters na may solusyon. Kung gusto nyo na may solusyon, patupad nyo yung solusyon. Hindi yung sol-sol kayo na sol-sol. Turo kayo ng turo. Nasabi naman, baka kayo manuno. Napakahilig niyong gumawa ng mga para mapagaling lang kayo. Makapagpalakas lang kayo. Sol-sol kayo ng sol-sol dyan. Turo kayo ng turo dyan. Anong kagagaling nyo? Sa akin, totoo lang, pampapala ako kung ngaw-ngaw ako ng ngaw-ngaw dito regarding sa kung ano yung totoong sitwasyon at yung totoong dapat mangyari. Ang sa akin ay para sa ating mga netizens, para sa mga mamayan ng Laguna, para nalalaman nila kung ano yung totoong sitwasyon. Hindi yun naniniwala sila sa mga Facebook page na wala namang mga mukha. Naniniwala sila sa mga vloggers. Yun ang sinasabi ko, kaibahan ng mga vloggers, ng mga nagme-maintain ng mga Facebook page na ayaw naman magpakilala compared sa amin, lalo sa amin, ng mga dati nang nasa larangan. Hanggang ngayon, nasa industriya pa rin ng media. Ika nga sa amin, give credit when credit is due. Pero kung kinakailangan magbigay ng aming puna, reaksyon, at paliwanag
para malumabas ang katotohanan, gagawin namin na hindi namin ikinahihiya o kinakatakot na kami makilala. Yon ang aming paninindigan. Kaya namin humarap. Ba't kami magpapakalat ng fake news? Kung magpapakalat kami fake news, talagang hindi na magpapakita. Magsusuot na lang ako ng maskara. Bago tayo magtapos sa ating programa, sana naman nalinawan kayo dyan sa estado ng Laguna Medical Center kung ba't yan ay inabot ng ilang taon at hindi na natapos-tapos. Walang kinalaman ang provincial government dyan. Bagamat yan ay nasa pangangalaga, pamamahala ng probinsya, yan ay proyekto ng nasyonal. Sila may karapatan dyan. Sila may direct na kaugnayan dyan. Yan. Okay, turo ng turo, ha? Eto naman. Bago tayo magtapos, mabigyan lang ng konting pansin. Ano daw kamo? Ang sabi, bawal ang masungit. Tama nga ba? Bawal ang masungit. Yan ang sabi. Bawal ang mataray at masungit sa mga ospital. Sana naman, paano mo naman na-monitor? Mahal na gobernador ang may solusyon. Ay napakalapit namin sa JP Rizal Hospital. Nilalakad ko lang. Hindi lang, bawal kasi ang kaya sinasabi lang, bawal mag-video sa loob ng hospital dahil baka may mabisto. Hindi ka naman siguro araw-araw, oras-oras na nandun sa hospital na yon para mabantayan. Opo, Pinsang Baltasar, under po ng DPWH yan. Walang kinalaman ng probinsya dyan. Walang kinalaman ng governor. Yan. May kinalaman dyan, yung proponent, si Congressman Benji Agaraw ng 4th District ng Laguna. Dahil siya ang proponent nyon, siya ang nagsulong niya. Kaya, ang problema, ang pinagkukuha yatang mga contractor, hindi yata bihasa sa pagtatayo ng mga 4-story building. Basta ang alam yata nila, magpatong ng palapag sa nakatayo ng struktura. Kaya ganon, ang Department of Health na ang nagpatunay ng sila ay magpa-soil testing. Hindi pwede, hindi kaya, huwag ipilit ang hindi pwede dahil baka gumuhulang. Kaya yan ay nabinbin. Gustuhin man ni Governor siguro, ni Governor Ramil Hernandez na ituloy yan, hindi pwede dahil inumpisa na yan ng national government. Baka naman siyang balikan. Yan ang katotohanan dyan. Balik rin tayo dito. Direktiba ng gobernador na may solusyon daw. Bawal daw ang mataray, mga masungit, mataray sa ospital. Sana all. Panawagan. Walang nangyayari. Walang solusyon. Yan ang tutukan mo. May mga direktiba kang mga hindi nasusunod. Yan sinasabi natin, konting may accomplishment, maliit na accomplishment, napapalaki nyo na
dahil sa media partners nyo. Media hyping. Kala'y napakalaki na ng nagawa ninyo. Aba, ay napakaliit pa lang yan. Wala pa yung tunay na problema. Ang dami pa rin mga unanswered. Kaya tanong, magkano napunta sa proponent? Aba, ay 10 million daw yung project. Kung sa legal at legal lang, may 10% si Congressman Agaraw. Sa legal, SOP. Legal yon. That would be 1 million. Ngayon, doon naman sa contractor, hindi natin alam kung magkano. Pero kung doon sa estado na ang ikaitsurahan, mukhang naibulsa na yung pambayad na hindi naman tinapos. Yan. At hindi yon nakalista na contractor ang gumawa. Iba ang gumawa. Yun po. Yan. Para masagot natin katanungan ni Kuyang Baltasar. So dito sa kay Governor na may solusyon. Sana wag natin daanin sa media hyping. Wag natin daanin sa media hyping. Yun totoo lang. Mas mabuti ng gumawa na lang tayo. We just keep quiet na lang. Let the people see kung ano ang nagawa. Hindi yung hinahype pa natin. So bilang pangwakas, mabot na tayo sa ating closing. Paalala ulit, kay DPWH Secretary Vince Dizon, yung sinasabi niyong 2027 na completion ng project, tapusin nyo ha. Ituloy nyo. Tingnan natin. Basta ang inyong lingkod nagbigay ng suggestion. Umanap ng panibagong site. Isaayos ang soil testing. Saka magpatayo ng panibagong gusali. Yan ang pinakamaganda na magagawa ng administrasyong may solusyon. Yun ang tunay na solusyon. Kaya sa lahat lang nating mga naging viewers, ating mga netizens, lalo na sa mga taga Laguna. Yan. Magkita-kita po ulit tayo next episode. Yan. To be announced ulit yan. Yan. Umabol pa si Kuyang Baltasar. Maliit daw yung contract cost. Yun ang yun ang binigay ni na contract cost ni Congressman Agaraw baka naman may balak pa siyang dagdagan yon. Dahil nga hindi na ituloy dahil nga may aberya, hindi na dinagdagan ni Congressman Agaraw. Anyway, katulad ng sinabi po natin, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode. Abangan niyo po ang panibagong topic na pag-uusapan natin. Inuulit ko lang disclaimer po yon. Wala pong kaugnayan at kinalaman ang himpilan ng DCSB sa Facebook page na Laguna Insider. Ang Laguna Insider walang muka. Ang DCSB may muka. Yun lang ang kaibahan dyan. So muli, sa lahat ng ating mga kababayan all over the world, kita-kita pa ulit tayo. At stay happy. Stay safe. Summer ngayon. Kaya
Always be hydrated, inom ng maraming tubig, na huwag magpabaya, at iwas sa heat stroke. Ayan. Kaya doon sa ating mga naging masugid na tagapanood, maraming salamat po sa inyong panonood at nasamahan niyo po ako sa loob ng 1 oras na programa. Mabuhay po kayo at magkita-kita po. Ito po ang inyong lingkod, RJ Alakdan Salgado, para sa programa Point of View. Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.